pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when
At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit. Niloko, naging minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? Ayun ah. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Ang oras sa udyat, 15 minutos bago sumapit ang ikapito ng gabi. Oras sa buong kapuluan. At siyempre sa inyo na po ang programang Tropa. Nako, nawala sa isip ko ngayon nga pala ay holiday. No, kaya pala ngayon ay tahimik ang bansang Pilipinas. Ang kapaligiran ay tahimik. Yun nga pala. Dahil nga pala holiday. Kaya kukonti sasakyan, kukonti mga bata. So kukonti lahat, no? Oh, anyway, yan. Talagang ganon, ha? Talagang ganon. Medyo, sandali lang, ha? Sandali. Medyo, may inaayos lang mo tayo ng konti. Dali lang, ha? Dali lang, medyo pan ha? Dali. Dali. Yan, dali, ha? Ayusin lang natin. Medyo, yan. Dali lang, yan. Okay? Okay na? Yun. Okay. Teka, pero mukhang dali lang, ha? Dali. Parang may ugong. Yun.
Ayun, ayan na. Okay na. Okay. Okay mga kaibigan, siyempre ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 na ng buwan ng Nobyembre taong 2023. Nako, 3 araw na lang November 30 na, Bonifacio Day. At nako mga kaibigan, after nyan may December na, yung mga ninong at ninang dyan, kayo ba'y nakapag-ipon na? Meron na ba kayong ibibigay sa inyong mga anak, yung mga inaanak na ampaw? Ako yung mga inaanak ko, tulad na sinabi ko sa inyo mga inaanak, November 23 pa lang siguro, baka umalis na ako dito sa bansa. Medyo magpapagamot muna ako doon sa either sa Qatar o kaya sa Australia. Ang balik ko ho ay mga inaanak ay February na. February. Pagpasensyahan nyo muna ako. May susunod pa naman mga Pasko. Kaya huwag kayong mag-alala. May susunod pang Pasko, no? Huwag kayong mag-alala at baka akala nyo, hanggang doon na lang yun, no? May kasunod pa ho yan. May kasunod pa yan. Huwag kayong mag-alala. May kasunod pa yung kuha na yan. Yung Pasko na yan. Huwag kayong mag-alala. Baka mamaya akala nyo, huli na yun. Hindi. Okay, sa mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga katropa pips, sa ating mga kajaming, kakuya, mga kakaate, mga kagunners, yan, ang One Gun Pilipinas, magandang gabi. At gayon din siyempre kay Kuya Aljon Maghinang, admin, at gayon din siyempre kay admin Corixman, magandang gabi. At December 10 po yung meet and greet, medyo abang-abangan nyo. Okay, so yun mga kaibigan, mamaya itutungin din natin sa inyo yung lagay ng ating panahon. Buhat po sa DOST Pag-asa. Alamin natin mamaya. Baka mamaya meron na tayong LPA sa ating area of Philippine Area of Responsibility. Pero mukhang wala naman. Mukhang wala naman at okay lang. Dali lang dali. Wala. Hindi, iba. At siyempre rin mga kaibigan at magandang gabi rin sa ating mga katropa pips sa iba't ibang barangay dito po sa ating bansang Pilipinas, partikular dyan po sa may barangay Bayan-Bayanan, barangay Arcom Batoy, mga katropa natin doon. Abay, magandang gabi sa inyo. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, no? Magandang gabi rin sa inyo sa ating mga taga-subaybay, no? Teka lang, medyo tinitimpla natin yung ating kasing technical engineer, medyo yung ating technical engineer medyo absent na naman. Talagang ito may memohan ko na panay absent ang ating technical engineer. Ano gagawin natin? Wala tayong magagawa. Kapag panay absent, wala. Talagang ganon. Panay absent wala na tayong magagawa ron. Kaya kailangan ayusin natin itong dapat nating ayusin. Ganon lang yun. Wala itong ano natin talagang pala absent, no? Pala absent itong ating technical engineer. Okay, so mga kaibigan, alas 6:50 na po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy tayo siyempre sa ating programa. Siyempre yung ating mga kabat sa BATS 85 dyan po sa Elises Guerra High School, no, lahat po ng ating mga kabats, good evening po sa inyo. Good evening sa ating mga kabats dyan po sa Elises Guerra High School, no? Hindi ko pa maayos yung timpla hindi ko pa maayos yung timpla ng ating wala paano nga gagawin natin? Absent yung ating technical engineer, kaya medyo nahihirapan ho tayo na magtimpla ng ating visual, pero siguro okay na yan. Medyo nahihirapan na tayo magtimpla, siguro okay na yan.
tignan natin muna at syempre hindi natin medyo nahirapan tayo magtimpla ng ating dito sa ating aparatos. Okay, sabi niyo mga kaibigan, pagtsagaan na natin yan. At yun nga, bukod sa Diyos T. Pag-asa, abay alamin natin po yung ginawang unang-unang public service ng One Gun Pilipinas dyan po sa may Calbayog City na pinangunahan po ng admin Aljon Maghinang. Maya-maya lang po yan. At bukod dyan, meron po tayong video na pahapyaw ng ginawang national election po ng the Fraternal Order of Eagles dyan po sa The Tent sa may Las Piñas City. Mamaya po, itutungay natin lahat dyan at tawag na natin patagalin. Alamin na natin kaagad sa DOST Pag-asa yung pong ating alagay ng panahon para malaman natin sa ating katropang weather specialist po doon na si Benison Estareja. Narito po. Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po na nakakaapekto ang northeast monsoon or amihan dito po sa Northern Luzon, habang ang easterlies naman o yung hangin galing Pacific Ocean ay siya nagdadala ng mga pulupulong ulan at mas mainit na panahon over Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, asahan po ang mahihinang pag-ulan dito sa Batanes and Babuyan Islands dulot po ng amihan, habang sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral, nasasamahan lamang po ng mga saglit na mga pag-ambon. At dito sa Northern Luzon, by tomorrow early morning, asahan pa rin ng malamig na temperatura. Dito naman po sa may Quezon Province, asahan yung mataas sa tsansa ng ulan ngayong gabi, gayon din sa paligid na lugar gaya ng Southern Aurora and Camarines Norte, dulot po ng easterlies. And over the rest of the country, kabilang po ang Metro Manila, overnight, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, nasasamahan lang ng mga saglit na pag-ulan at mga 1 to 2 hours ng mga thunderstorms, dulot din po ng easterlies. Magandang balita dahil hanggang sa mga unang araw po ng Disyembre, mababa ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo or low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po, Tuesday, November 28, asahan yung mataas sa tsansa ng ulan over Quezon at dito rin po sa Bicol Region, dulot ng pinagsamang epekto ng easterlies plus possible na shear line. Yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms po maaari magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa bukas sa inyong lugar. Sa ating mga kababayan naman po sa may Northern and Central Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, asahan naman yung epekto ng northeast monsoon or amihan. Magdadala ito ng mahihinang ulan at minsan moderate rains dito po sa may Aurora, Cagayan Valley at ilang bahagi pa ng Cordillera Region, habang dito sa may western sides of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan, nasasamahan lamang po ng mga saglit na pag-uulan. Dito naman po sa may Mimaropa, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap pa rin na kalangitan at meron din pong tsansa ng mga localized thunderstorms or yung mga isolated rain showers, lalo na sa may Oriental Mindoro and Marinduque. Temperature for Metro Manila between 23 to 32 degrees Celsius bukas, habang sa Baguio between 16 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may Northern Samar, Eastern Samar and Samar, uulanin po sila bukas dahil sa epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms po doon na posible magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, halos katulad pa rin ng weather conditions as today, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang po ng mga saglit na pag-uulan, dulot pa rin ng easterlies. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, maraming lugar po magiging maaraw dahil po doon sa easterlies at sasamahan lamang ito ng mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras, lalo na dito sa may silangang parte over Caraga Region and Davao Region. Sa ngayon po, meron pa rin tayong gale warning epekto ng northeast monsoon hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po ng gusaling taas sa mga alon dito po sa may Batanes, Ilocos Norte, at hilagang baybayin po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Delikado pa rin ang mga pag-alon nito, lalo na sa mga small sea vessels. And in the coming days po, makakaranas pa rin ng gale warning ang malaking baybayin po ng Northern Luzon dahil sa pagbabalik po ng northeast o sa paglakas po ng northeast monsoon sa mga susunod na araw and possible po hanggang sa mga unang araw ng Disyembre.
And over the next 3 days pa, asahan pa rin ang epekto ng easterlies over southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagpapaulan ito sa eastern sides of the country, habang dito naman sa may northern Luzon, meron pa rin po tayong northeast monsoon na siya magdadala pa rin ng malamig na temperatura at may hina hanggang katamtamang pag-ulan. So dito sa Metro Manila, in the next 3 days, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan in general, at over Wednesday, mataas ang tsansa ng mga mahihinang ulan lamang. Thursday and Friday, mas mababa ang tsansa ng pag-ulan. Temperature, posible pa rin umabot sa 33 degrees Celsius, and the minimum temperature could reach between 23 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Baguio City, hanggang sa unang araw ng Disyembre, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions, bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga hanggang tanghali, at hindi pa rin kainitan hanggang 25 degrees Celsius lamang. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng may hinang ulan, lalo na sa Miyerkules. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, asahan pa rin ang maulang panahon hanggang Wednesday. Epekto po yan ng easterly, so mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Sa ating mga kababayan sa Bicol, Thursday and Friday, nagpapakita naman si Haring Araw, pero meron pa rin pong tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon at gabi. Sa atong mga kaigsoona din na over Metro Cebu, asahan pa rin hanggang sa unang araw ng Disyembre, bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga saglit na pag-uulan. Wala po itong kinalaman sa anumang bagyo or low pressure area dahil po ito sa easterlies. At panghuli sa atong mga kaigsoona din na over Metro Davao, generally bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, mainit sa tanghali at possible yung mga localized thunderstorms. Mas madalas ang mga pag-ulan sa eastern sides such as Davao Oriental, Surigao del Sur, and Davao de Oro. Ang araw ay lulubog pa rin 5:24 ng hapon mamaya at muling sisikat bukas 6:03 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Benison Estareja. At tagatid po yan sa atin sa oras na alas 6:58 po ng gabi, oras sa buong Kapuluan. Ayan po, si kasamang Benison Estareja. Teka nga, talagang hindi ko magustuhan yung visual ko Medyo maitim Medyo maitim. Dali lang. Wala kasi yung aking technical engineer kaya medyo maitim. Ayan. Okay. Ayun mga kaibigan, at talaga naman may mga pag-ulan pa, kaya medyo ingat-ingat pa rin po yung ating mga kababayan, nandyan lalo na sa mga may mababang lugar, dahil may posible pa rin magkaroon ng mga pag-ulan at pagbaha, So yan po, malinaw ang sinabi sa atin ng ating Pag-asa, yan po ang nag-ulat sa atin, si Kastropang Benison Estareja. Ayun mga kaibigan, alas 7 na ng gabi, at ngayon na itunghayan po natin yung pong ginawa muna na public service ng One Gun Pilipinas. Ito po sa pangunguna ni AJ Maghinang, isa po sa admin ng One Gun Pilipinas, at dodoblehin na natin ang pagpapalabas para naman yung hindi makakapanood ay makita po yung ginawang public service ng One Gun Pilipinas. Para dire-diretso na po tayo. At kasunod po niyan ay yung pong ginawang national elections ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, na ginawa po sa Las Piñas City. Okay? Narito po. Guys, we are here at GNF Calbayog, and besides of Pure Gold, so punta tayo dito, mamimili tayo ng electric fan na pinlaunch natin at project natin. OGP National and OGP Summer na ibibigay natin sa Matuginaw Central Elementary School. Mamimili tayo. Samahan nyo sa silang lahat. Tara. Ano man yung paliton? Ano man din tayo dito. Actually, nakapag-survey na canvas na ako dito. So, nandito yung mga units na bibili natin. Saan yung wine? Mukhang wala na yata. Okay. Ito. Ini.
Ano yun? May ano pa yan, may discount pa yan. Tapos nasa nito, ito. Ito. Ito, ilan to? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 5 nito, tapos 5 nung kabila. Okay. Asa na yung ating attendant? So, ito yung bibili nating units. Guys, so yan, nakikita nyo na. No? Bagay na bagay sa school pag binigay natin. Hanapin na natin yung attendant na nagbabantay dito. Ito, maganda rin, white. Lalagyan natin ng OGP logo dito. Okay. Lang guys, ha. Attendant. Kuya, idol, electric fan? Ikaw dito nakapwesto, idol? Di ba ikaw muna doon? Hati ka dito. Oo pa ito na, itom kay lima pa ngayon. Di ba na itom didi? Bago lahat ito na yun, stock? Ah, tama, okay. Adi. Suka rin eh. Oo. Di ba pa-press line doon, Sarah? Pa-press line eh, di ba? Sige, may dapay ni? May dapay ni yung sulit ni? Wala ba, sir? Sir, saan ka mo kasi no? Napulo. Or... Ayun, masandi pa rin sir na ako. Pero mas mabay kay Burong Barato ini. Makadamo kami, napulo, di ba? Napulo sa limo. Di ba may discount pa yun pag wholesale, di ba? So guys, recording natin si Kuya. Anong ngaran mo, boss? Angelo, ayan o. Shoutout si Kuya Angelo. Asama natin. So this is for our donation. So 10 ito. Napulo na lakabugsin. May iba-iba yung color. Wow talaga ito. Dito na lang. Sige, tanan na ito. Oo. Tetesta. So, hindi natin guys. Itetest pa nila yan. Kasi ano yung box. So, medyo matagal na paghihintay niyan. So habang naghihintay tayo, sineset nila, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa Joyanan. Tara! Ayan, tinetest na nila yung fan na binibili natin. So, ganito talaga dito sa GNF. So, they're ensuring the welfare of our customers. Their customers. Yung mga boss dyan ng GNF, magagaling yung mga bata ninyo. Lagi tayong bibili dito sa lahat ng mga projects natin sa OGP. So, GNF, maraming salamat. Thank you. Kalbayog. Oo, GNF Kalbayog. So, tinetest nila mamaya habang nilalagay nila sa karton at tintin natin. Tara. Siyempre, we must ensure na kompleto yung mga parts ng ating fan. Ganyan naman guys. So, ayan, chinecheck nila. So, ayan. Ito kasi sa isang box, 2 fan na yung laman. So, ito, 6 pieces na siya. Plus 4 pieces na naka-stand. Ilalagay din nila sa karton yan. So, total of 10 pieces tayo mga kapatid. So, kita naman natin, diba, na nilalagay nila sa box. Okay? Ayan. Mamaya doon sa cashier, magpaparesibo tayo and then sasabay na rin natin mamaya, no? Pag naka-uwi yung ating financial reports, tapos yung pagre-report natin kung ilan yung nabili natin at kung pagkano yung nag-assess natin. Siyempre, kasama yun sa atin sa OGP Transparency. So, this is a One Gun Pilipinas National Project, no? Maraming salamat dun sa mga nagbigay at tumugon sa ating panawagan, no? Sa project na ito. Mamaya at isa-shoutout natin sila. So, patuloy lang tayo sa pagbibigay sa mga kababayan natin. Isa yan sa ano natin dito sa One Gun Pilipinas. Ayan, pinapak na nila. So, mamaya ulit habang kinakarga natin. Tara.
Ayun guys, we are here at the counter, customer service area of JNF. So ayan, shoutouts pala kay Ate Mylene and Sir Sherwin. Yan, yung ating dalawang loading nag-assist sa atin. Kuya Jerome, Kuya Guapo, Kuya Ram. Ito ba, itong idol natin isa? Kuya Angelo. Ito ba isa to? Shoutout sa mga taga-Norte. Buwan, Third Samar. Pambuhan, no? Matindi. Kapit-bahay ng Silvino Lobo. Shoutout pala JNF family. Thank you very much. Being a part of this project. Maraming salamat po. Dito tayo bumili. Naka-discount tayo. So, mas marami tayong mabibigyan. Thank you. Merry Christmas to all. Mabuhay po ang gun community. One Gun Pilipinas. Thank you. Guys, we are here at JNF Calbayog and besides of Pure Gold, so pupunta tayo dito, mamimili tayo ng electric fan na pinledge natin at project natin. OGP National and OGP Summer na ibibigay natin sa Patuginaw Central Elementary School. Mamimili tayo. Samahan nyo sa ang lahat. Tara. Ano man yung paliton? Ano man din eh? Tayo dito. Actually, nakapag-survey na canvas na ako dito. So, nandito yung mga units na bibili natin. Saan na yung white? Oh, mukhang wala na yata. Okay. Ito. Ini. Ano yun? May ano pa yan, may discount pa yan. Tapos nasa ito. Ito. Ilan to? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 5 nito, tapos 5 nung kabila. Okay? Asan na yung ating attendant? Ito yung bibili nating units. Guys, so yan, nakikita nyo na. Bagay na bagay sa school pag binigay natin. Hanapin na natin yung attendant na nagbabantay dito. Ito maganda rin, white. Lalagyan natin ng OGP logo dito. Okay. Lang guys. Attendant. Kuya. Idol. Electric fan? Ikaw dito nakapwesto, Idol? Di ba ikaw muna doon? Hati ka dito. Pa ito na. Itong kay lima pa ngayon. Ito ba na itong didi? Bago lahat ito na yun. Stock? Tama. Okay. Adi. Suka rin eh. Di ba pa-press line ito, Sarah? Pa-press line di ba? Sige, may dapay ni yung sulit ni. Pero sir, saan ka gusto mo? Napulo. Or ayun mo sa di pa rin sir na ako. Pero mas mabay kay burong para to ini. Makadamo kami, Napulo, di ba? Napulo sa inyo. Di ba may discount pa yun pag wholesale, di ba? So guys, recording natin si Kuya. Anong ngaran mo, boss? Angelo, ayan o. Shoutout si Kuya Angelo. Asama natin. So this is for our donation. So 10 ito. Napulo na Lakabugsin. Iba-iba pa yung nag-color. Wow talaga ito. Dito na lang. Sige, tanan na ito. Oo. Itetesta. So, hindi natin guys. Itetest pa nila yan. Kasi ano yung box. So, medyo matagal ang paghihintay niyan. So, habang naghihintay tayo, sineset nila, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa Kuya. Tara!
tinetest na nila yung fan na binibili natin. So, ganito talaga dito sa GNF. So, they're ensuring the welfare of our customers. Their customers. Yung mga boss dyan ng GNF, magagaling yung mga bata ninyo. Lagi tayong bibili dito sa lahat ng mga projects natin sa OGP. So, GNF, maraming salamat. Thank you. Kalbayog. Oo, GNF Kalbayog. So, tinetest nila mamaya habang nilalagay nila sa karton at tintin natin. Tara. Siyempre, we must ensure na kompleto yung mga parts ng ating fan. Ganyan naman guys. So, ayan, chinecheck nila. So, ayan. Ito kasi sa isang box, dalawang fan na yung laman. So, ito, 6 pieces na siya. Plus 4 pieces na naka-stand. Ilalagay din nila sa karton yan. So, total of 10 pieces tayo mga kapatid. So, kita naman natin. Diba? Na nilalagay nila sa box. Okay? Ayan. Mamaya doon sa cashier, magpaparesibo tayo. And then, sasabay na rin natin mamaya, no? Pag naka-uwi yung ating financial reports, tapos yung pagre-report natin kung ilan yung nabili natin at kung pagkano yung nag-assist natin. Siyempre, kasama yun sa atin sa OGP Transparency. So, this is a One Gun Pilipinas National Project, no? Maraming salamat dun sa mga nagbigay at tumugon sa ating panawagan, no? Sa project na ito. Mamaya at isa-shoutout natin sila. So, patuloy lang tayo sa pagbibigay sa mga kababayan natin. Isa yan sa ano natin dito sa One Gun Pilipinas. Ayan, pinapak na nila. So, mamaya ulit habang kinakarga natin. Tara. So ayan guys, we are here at the counter, customer service area of GNF. So ayan, shoutouts pala kay Ate Mylene and Sir Sherwin, yan, yung ating dalawang loading nag-assist sa atin. Kuya Jerome, Kuya Guapo, Kuya Ram. Ito ba, itong idol natin isa? Kuya Angelo. Ito ba isa to? Shoutout sa mga taga-Norte. Pambuan, Third Samar. Pambuan, no? Matindi. Kapit-bahay ng Silvino Lobo. Shoutout pala GNF family. Thank you very much. Being a part of this project. Maraming salamat po. Dito tayo bumili. Naka-discount tayo. So, mas marami tayong mabibigyan. Thank you. Merry Christmas to all. Mabuhay po ang gun community. One Gun Pilipinas. Thank you. Guys, we are here at GNF Kalbayog and besides of Pure Gold, so punta tayo dito, mamimili tayo ng electric fan na
Kuya Rodel na napakasipag at kaya po tayo magkakaroon ng isang eleksyon na legit na eleksyon. Kuya. Kuya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Adrian Bagsing ng CLR 13 from Tarlac City. Ako po ay mahabol ng isang BOT para maayos po natin saktol po natin mga membership committees, street committee. Dapat yan po, bibigyan natin ng pain. Hindi lang po basta-basta. Kailangan gampanan po ang kanyang tungkulin para lahat ay wala po magiging instant prudence. Kaya nga po dapat ang anila ay quality, hindi quantity. Kaya makakasa po kayo at hinihingi ko po ang tulong ninyo, mga kuya ko, na bilang BOT na sana ay manalo po tayo dito at makakasa po kayo lahat at gagampanan ko. Basta nasa tama po, ako po ang inyong kakampi. BOT po, Bagsing o Tarlac. Maraming salamat po. Ikaw in other countries, sa lahat po ng Vice Governor at 3 National Assemblyman, ako po ay kumakasama sa inyong puso sa kandidato po bilang Board of Trustees. Mga kuya, isa lamang po ang aking panukala. Una, lahat ngayong hapon po na ito magkakaroon tayo ng national election. Lahat po, lahat ng region ay may kanya-kanyang problema. Ayusin po lahat ng natin ng problema. Ang inyong lingkod ay likas man sa hindi mapagsalita, pero kami po ay gumagawa. Dapat mas organize tayo sa Lions Club. Dapat mas organize tayo sa Kiwanis at sa JC's International o JC's Philippines. Kaya po natin yan. Dahil sa ngayon, we are the most influential organization, social organization in the country today, with more or less 10 million members worldwide. Kaya unang-una po ang professionalism. The next national president should professionalize this organization. And with that, excellence in the name of humanitarian service. I will design a program with the help of the other Board of Trustees, 9 in total, to organize our community services and humanitarian services. Kailangan detalyado at may proper guidelines ang humanitarian services at community services through strong brotherhood. Pangatlo po, disiplina. We have to strictly, properly follow protocols. Hindi po tayo sumusunod sa mga protocols. Walang disiplina sa ngayon. So, inikot ko sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hindi sumusunod ang mga regional governors, mga Eagle Club presidents sa ating Magna Carta, especially during the rituals, the 4-hour rituals during induction ceremonies. I have attended thousands of installation of regions, thousands of Eagle Club induction ceremonies and chartering ceremonies. Nakita ko na ang mga strengths and weaknesses ng samahan nito. That's why we have to professionalize through excellence in the deed of humanitarian service and through discipline. Hopefully, the next president under our support will instill discipline as Philippine Eagles in the year 2024. Second, lahat ng mga tiwalaan, mga naligaw na landas ng mga agila, ibigyan po natin dapat yan ang tamang proseso. Mumukahin po natin sa National President at sa COMELEC at sa PINAPLE na dapat po magkaroon ng tamang proseso. Kung yayakapin natin muli yung mga tiwalag na yan, dapat natin silang balik. Pero kung mabigat at may hard evidence at sila involved sa graft and corruption, gumagawa ng mga fake ID at hindi sumusunod sa mga national protocols at sa Magna Carta, huwag nang ibalik dahil sila hindi na magiging asset sa ating samahan. At panghuli po ay ang commitment. We have to be committed as Philippine Eagles. Kailangan po magsama-sama po tayo. Nandito tayo para magservisyo at magservisyo. Hopefully, magsama-sama po tayo. At bigyan nyo pa ako ng isang term para maging organized, maging professional, at maging excellent ang mga tunay na ayon Pilipino! Thank you, Kuya. The turn of order of
naging vice president, naging UC, naging assemblyman at kung ano ba. It means wala po ibang sinalihan na organization. I'll always give it 100% sa organization na to. Ang mensahe ko hindi na para sa lahat. Gusto ko lang munang bigyan pansin ang aking mga kapwa-kandidat sa BOT. Mga kapwa ko BOT, congratulations po. Naway ang hiling ko lang, sana alamin po muna natin ano ba ang function ng BOT bago tayo mangako sa ating mga kuya. Kasi marami tayong ipapangako, baka hindi naman natin kaya gampanan kasi hindi pa natin alam ano ba ang BOT ng organization. Kaya ako, ibahin po ninyo ako sa lahat ng bata po mga kuya ko. Hindi po ako magsasabi kung ano yung gusto ko. Dahil ang gagawin ko, kung ano ang gusto nyo at yun ang tama, yun ang gagawin natin. Kasi yun talaga ang dapat. Real talk lang po si Kuya JM. Isihan, ganan lang po natin ang magiging agi ng mga kuya ko. Kalma lang. Bonding while helping others. Yun lang po. At bilang field director, hayaan niyo po din may turo ko sa inyo yung mga dapat natin malaman ano bang magiging agi na. Mga kuya ko, ilalambing ko na. Hindi mo basta pagtulong lang sa kapwa ang magiging agi ng mga kuya ko. Hindi mo basihan ng pagiging agila kung nakatulong ka na sa iba. Kasi ang tunay at tapat na agila, may kuya at ate rin siyang natulungan, pinangon niya at sabay silang tumulong sa iba. Yun ang tunay na agila. Bago sana tayo tumulong sa iba, tandaan niyo mga kuya ko ha. Charity begins at home. Again, charity begins at home. May bunso, may sakit, may ating nasa hospital, may kuyang namamatay. Sana sila muna, bago ang iba. Sa lahat, magandang hapon po, Kuya JM Llames. Real talk, heart with passion, and passion to serve. Magandang hapon, and God bless you mga kuya ko. Iboto natin ang Board of Trustees. Pero nagkakalak sila ng parang JM. Oo, pwede ba yun? Kaya nga eh, kasi ang bueno, ginagawa, hayaan na hindi na siya sumalit. Ano ba rin? Pwede yun, wala sa mga martin. Kaya ang sabi ko, kung hindi na yung sa mga yan mawala, sa akin, sige. Pagmana ko yan. Ibig sabihin natin, guys, pwede naman ibig habang Sugi ka pa naman sa nawawala. Kahit wala kang balanse, hindi. Mas malamang yung nakabalalaki yung majority. Kaya sinabihan siya ni Pedro, nung vice ko. Yung mga kapatid natin ng kuya dito, pwede lumabas na kayo. Ang pintuan na yan, nagagawa natin exit. Wala mong pwedeng pumasok dyan. Ang entrance, doon po. Ang bubuto ng Mindanao, dito sa gilid. Maliwanag na po. Lahat, mga kuya, nakaupo dyan, lumabas po na tayo. Ito yung exit natin. Hindi natin pwedeng gawin entrance ito. Pasuyo na lang po. Palikot na kita, agad. Iyan ako sa'yo, kuya. Mga kuya, baka pwede naman po kami pare-parehas po tayo dito na mangyayari po, baka pwede mga
Yan, ang mga aspirant po ng CLR45 Eagles Media Organization, si Kuya Teng, ayan, si Kuya Teng, yan. Yan, si Kuya Teng yan. Yun, yung nagwawali, si Kuya Angelo. Kita mo ha, yan ay businessman pero napagwawalis mo. Ha? Si Kuya Edward, yan, bagong aspirant natin. Kita mo, nagmamap yan ha, pero naka-enduro yan. Ha? Si Kuya Marvin naman ay sa dulo. Yan, naka-NMAX yan. Gamay na, pwede na rin bumili ng PCX. Ayan. Parang ito ay community service na ng Eagles Media Organization. Ayan. Tapos yung nandun nakaupo, ito. Yan, si Ate Gina Mape. Yan. Yan, gumagawa siya ng ano muna habang naghihintay ng kanyang balita. Ayan, ng balita. Gumagawa si Ate Gina. Ayan, si Yob. Ayun, bumili muna ng yelo para sa aming tubig. Ayun, ayan. Kaya po tayo magkakaroon ng isang eleksyon na legit na eleksyon. Kuya. Kuya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Adrian Bagsil ng CLR13 from Tarlac City. Ako po ay mahabol ng isang BOD para maayos po natin sakwal po natin mga membership committees, street committee. Dapat yan po, bibigyan natin ng pain. Hindi lang po basta-basta. Kailangan gampanan po ang kanyang tungkulin para lahat ay wala po magiging instant prudence. Kaya nga po dapat ang agila ay quality, hindi quantity. Kaya makakasa po kayo at hilingin ko po ang tulong ninyo, mga kuya ko, na bilang BOT na sana'y manalo po tayo dito at makakasa po kayo lahat at gagampanan po. Basta nasa tama po, ako po ang inyong kakampi. BOT po, Bagsik o Tarlac. Maraming salamat po. Ikaw and other countries, sa lahat po ng Vice Governor at 3 National Assemblyman, ako po ay kumakasama sa inyong puso sa kandidato po bilang Board of Trustees. Mga kuya, salamat po ang aking panukala. Una, lahat sa
magsalita, pero kami po ay gumagawa. Dapat mas organize tayo sa Lions Club. Dapat mas organize tayo sa Kiwanis at sa JC's International, JC's Philippines. Kaya po natin yan. Dahil sa ngayon, we are the most influential organization, social sector organization in the country today, with more or less 10 million members worldwide. Kaya unang-una po ang professionalism. The next national president should professionalize this organization. And with that, excellence in the name of humanitarian service. I will design a program with the help of the other board of trustees, 9 in total, to organize our community services and humanitarian services. Kailangan detalyado at may proper guidelines ang humanitarian services at community services through strong brotherhood. Pangatlo po, disiplina. We have to strictly, properly follow protocols. Hindi po tayo sumusunod sa mga protocols. Walang disiplina sa ngayon. So, inikot ko sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hindi sumusunod ang mga regional governors, mga Eagle Club presidents sa ating Magna Carta, especially during the rituals, the 4-hour rituals during induction ceremonies. I have attended thousands of installation of regions, thousands of Eagle Club induction ceremonies and chartering ceremonies. Nakita ko na ang mga strengths and weaknesses ng samahan nito. That's why we have to professionalize through excellence in the deed of humanitarian service and through discipline. Hopefully, the next president under our support will instill discipline as Philippine Eagles in the year 2024. Second, lahat ng mga tiwalaan, mga naligaw na landas ng mga agila, ibigyan po natin dapat yan ang tamang proseso. Mumukahin po natin sa National President at sa COMELEC at sa PINAPLE na dapat po magkaroon ng tamang proseso. Kung yayakapin natin ulit yung mga tiwalag na yan, dapat natin silang balik. Pero kung mabigat at may hard evidence at sila involved sa graft and corruption, gumagawa ng mga fake ID at hindi sumusunod sa mga national protocols at sa Magna Carta, huwag nang ibalik dahil sila hindi na magiging asset sa ating samahan. At panghuli po ay ang commitment. We have to be committed as Philippine Eagles. Kailangan po magsama-sama po tayo. Nandito tayo para magservisyo at magservisyo. Hopefully, magsama-sama po tayo. Pagbigyan nyo pa ako ng isang term para maging organized, maging professional, at maging excellent ang mga tunay na ayon Pilipino! Thank you, Kuya. The turn of order of Eagles to the Eagles for the legal year 2001-2022. One of the National Field Director and also the Charter Regional Governor of NCR 71. Former member, naging Vice President, naging President, naging UC, naging Assemblyman at kung ano ba. It means wala po ibang sinalihan na organization. I'll always give it 100% sa organization na to. Ang mensahe ko hindi na para sa lahat. Gusto ko lang munang bigyan pansin ang aking mga kandidato sa BOT. Mga kapwa ko BOT, congratulations po. Naway ang hiling ko lang, sana alamin po muna natin ano ba ang function ng BOT bago tayo mangako sa ating mga kuya. Kasi marami tayong ipapangako, baka hindi naman natin kaya gampanan kasi hindi pa natin alam ano ba ang BOT ng organization. Kaya po, ibahin po ninyo ako sa lahat ng tumatakbo mga kuya ko. Hindi po ako magsasabi kung ano yung gusto ko. Dahil ang gagawin ko, kung ano ang gusto nyo at yun ang tama, yun ang gagawin natin. Kasi yun talaga ang dapat. Real talk lang po si Kuya JM. Isihan, ganan lang po natin ang magiging agi ng mga kuya ko. Kalma lang. Bonding while helping others. Yun lang po. At bilang field director, hayaan niyo po din may turo ko sa inyo yung mga dapat natin malaman ano ang magiging agi na. Mga kuya ko, ilalambing ko lang. Hindi po basta pagtulong lang sa kapwa ang magiging agi ng mga kuya ko. Hindi mo masiyan ng pagiging agila kung nakatulong ka na sa iba. Kasi ang tunay at tapat na agila, may kuya at ate rin siyang natulungan, pinangon niya at sabay silang tumulong sa iba. Yun ang tunay na agila. Bago sana tayo tumulong sa iba, tandaan niyo mga kuya ko ha, charity begins at home. Again, charity begins at home. May bunso, may sakit, may ating nasa hospital, may kuyang namamatay. Sana sila muna, bago ang iba. Sa lahat, magandang hapon po, Kuya JM Llames. Real talk, heart with passion, and passion to serve.
pwede mo mag-isip habang nakakalitin niya kaya ito ba para malapit nila bakul lang sugi ka pa naman sa nawawala. Kahit wala kang balanse, hindi. Mas malamang yung nakabalalaki yung majority. Kaya sinabihan siya ni Kuya Joe, nung vice ko. Yung mga kapatid natin ng kuya dito, pwede lumabas na kayo. Ang pintuan na yan ang gagawin natin exit. Wala mong pwedeng pumasok dyan. Ang entrance, doon po. Ang bubuto ng Mindanao, dito sa gilid. Maliwanag na po. Lahat, mga kuya, nakaupo dyan, lumabas muna tayo. Ito yung exit natin. Hindi natin pwedeng gawin entrance ito. Pasuyo na lang po. Kalikot na kita, agad. Iyan ako sa'yo, kuya. Mga kuya, baka pwede naman po kami pare-parehas po tayo dito na mangyayari po, baka pwede umaklas po tayo para makapag-umpisa po tayo. Tulungan po natin lahat po tayo sa nakakala dito. Kami po ay nakikiusap sa Comelec na ginagawa po naman natin to para mas magawa po natin na mas mabilis. Kunin mo na yung pagkakas sa akin. Kunin mo na yung pagkakas sa akin. Yan, ang mga aspirant po ng CLR45 Eagles Media Organization, si Kuya Teng, ayan, si Kuya Teng, yan. Yan, si Kuya Teng yan. Yun, yung nagwawali si Kuya Angelo. Kita mo ha, yan ay businessman pero napagwawalis mo. Ha, si Kuya Edward, yan, bagong aspirant natin. Kita mo, nagmamap yan ha, pero naka-enduro yan. Ha? Si Kuya Marvin naman ay sa dulo. Yan, naka-NMAX yan. Gamay na, pwede na lang bumili ng PCX. Ayan. Parang ito ay community service na ng Eagles Media Organization. Ayan. Tapos yung nandun nakaupo, to. Yan, si Ate Gina Mape. Yan. Yan, gumagawa siya ng muna habang naghihintay ng kanyang balita. Ayan, ng balita. Gumagawa si Ate Gina. Yan, si Yob. Ayun, bumili muna ng yelo para sa aming tubig. Ayun, ayan.
Kuya Rodel na napakasipag at kaya po tayo magkakaroon ng isang eleksyon na legit na eleksyon. Kuya. Kuya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Go Adrian Bagsil ng CLR 13 from Tarlac City. Ako po ay mahabol ng isang BOT para maayos po natin saktol po natin mga membership committees, screening committee. Dapat yan po, bibigyan natin ng pain. Hindi lang po basta-basta. Kailangan gampanan po ang kanyang tungkulin para lahat ay wala po magiging instant noodles. Kaya nga po dapat ang agila ay quality, hindi quantity. Kaya makakasa po kayo at hilingin ko po at tulong ninyo, mga kuya ko, na bilang BOT na sana ay manalo po tayo dito at makakasa po kayo lahat at gagampanan po. Basta nasa tama po, ako po ang inyong kakampi. BOT po, Bagsik o Tarlac. Maraming salamat po. Thank you. In other countries, sa lahat po ng Vice Governor at 3 National Assemblyman, ako po ay kumakasama sa inyong puso sa kandidato po bilang Board of Trustees. Mga kuya, isa lamang po ang aking panukala. Una, lahat ngayong hapon po na to, magkakaroon tayo ng national election. Lahat po, lahat ng region ay may kanya-kanyang problema. Ayusin po lahat ng natin ang problema. Ang inyong lingkod ay likas man sa hindi mapagsalita, pero kami po ay gumagawa. Dapat mas organize tayo sa Lions Club. Dapat mas organize tayo sa Kiwanis at sa JC's International o JC's Philippines. Kaya po natin yan. Dahil sa ngayon, we are the most influential organization, social organization in the country today, with more or less 10 million members worldwide. Kaya unang-una po ang professionalism. The next national president should professionalize this organization. And with that, excellence in the need of humanitarian service. I will design a program with the help of the other Board of Trustees, 9 in total, to organize our community services and humanitarian services. Kailangan detalyado at may proper guidelines ang humanitarian services at community services through strong brotherhood. Pangatlo po, disiplina. We have to strictly, properly follow protocols. Hindi po tayo sumusunod sa mga protocols. Walang disiplina sa ngayon. Inikot ko sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, hindi sumusunod ang mga regional governors, mga Eagle Club presidents sa ating Magna Carta, especially during the rituals, the 4-hour rituals during induction ceremonies. I have attended thousands of installation of regions, thousands of Eagle Club induction ceremonies and chartering ceremonies. Nakita ko na ang mga strengths and weaknesses ng samahan nito. That's why we have to professionalize through excellence in the deed of humanitarian service and through discipline. Hopefully, the next president under our support will instill discipline as Philippine Eagles in the year 2024. Second, lahat ng mga tiwalan, mga naligaw na landas ng mga agila, bibigyan po natin dapat yan ang tamang proseso. Mumukahin po natin sa National President at sa Comelec at sa PNAPLE na dapat po magkaroon ng tamang proseso. Kung yayakapin natin muli yung mga tiwalag na yan, dapat natin silang balik. Pero kung mabigat at may hard evidence at sila involved sa graft and corruption, gumagawa ng mga fake ID at hindi sumusunod sa mga national protocols at sa Magna Carta, huwag nang ibalik dahil sila hindi na magiging asset sa ating samahan. At panghuli po ay ang commitment. We have to be committed as Philippine Eagles. Kailangan po magsama-sama po tayo. Nandito tayo para magsakrisyo at magsakrisyo. Hopefully, magsama-sama po tayo. Pagbigyan nyo pa ako ng isang term para maging organized, maging professional, at maging excellent ang mga tunay na ayon Pilipino! Thank you, Kuya. The turn of order of Eagles Philippine Eagles for the Eagle year 2001-2022. One of the National Field Director and also the Charter Regional Governor of NCR 71. For
bago tayo mangako sa ating mga kuya. Kasi marami tayong ipapangako, baka hindi naman natin kaya gampanan kasi hindi pa natin alam ano ba ang DOT ng organization. Kaya ako, ibahin po ninyo ako sa lahat ng tumatakbo mga kuya ko. Hindi po ako magsasabi kung ano yung gusto ko. Dahil ang gagawin ko, kung ano ang gusto nyo at yun ang tama, yun ang gagawin natin. Kasi yun talaga ang dapat. Real talk lang po si BGM. Isihan, ganan lang po natin ang magiging agi ng mga kuya ko. Kalma lang. Bonding while helping others. Yun lang po. At bilang field director, hayaan niyo po din may turo ko sa inyo yung mga dapat natin malaman ano bang magiging agi na. Mga kuya ko, ilalambing ko na. Hindi po basta pagtulong lang sa kapwa ang pagiging agila mga kuya ko. Hindi mo masiyan ng pagiging agila kung nakatulong ka na sa iba. Kasi ang tunay at tapat na agila, may kuya at ate rin siyang natulungan, pinangon niya at sabay silang tumulong sa iba. Yun ang tunay na agila. Bago sana tayo tumulong sa iba, tandaan niyo mga kuya ko ha. Charity begins at home. Again, charity begins at home. May bunso, may sakit, may ating nasa hospital, may kuyang namamatay. Sana sila naman muna, sila muna, bago ang iba. Sa lahat, magandang hapon po, Kuya JM Llames. Real talk, heart with passion, and passion to serve. Magandang hapon, and God bless you, mga kuya ko. Iboto natin ang Board of Trustees. Pero nagkakantak sila ng parang GM. Oo, pwede ba yun? Kaya nga kasi ako ginagawa. Ano, hayaan na. Hindi na siya sumalit. Pwede yun. Wala sa mga part-time ka. Kaya ang sabihin ko, ako, kung hindi na yung sa mga yan na mawala, ito sa akin. Sige. Pagmana ko yan. Ibig sabihin natin, guys, pwede mo i-isip habang Sugi ka pa naman sa nawawala. Kahit wala kang balanse, hindi. Mas malamang yung nakabalalaki yung majority. Kaya sinabihan siya ni Kuya Joe, nung vice ko. Yung mga kapatid natin ng kuya dito, pwede lumabas na kayo. Ang pintuan na yan ang gagawin natin exit, wala mong pwedeng pumasok dyan. Ang entrance, doon po. Ang bubuto ng Mindanao, dito sa gilid. Maliwanag na po. Lahat, mga kuya, nakaupo dyan, lumabas po na tayo. Ito yung exit natin. Hindi natin pwedeng gawin entrance ito. Pasuyo na lang po. Palikot na kita, maganda. Iyan ako sa'yo, kuya. Mga kuya, baka pwede naman po kami pare-parehas po tayo dito na mangyayari po, baka pwede umaklas po tayo para makakakumbisa po tayo. Tulungan po natin lahat po tayo sa inaakala dito. Kami po ay nakikiusap sa pamilig na ginagawa po naman natin ito para mas magawa po natin na mas mabilis. Kunin mo na yung pagkakas sa akin. Kunin mo na yung pagkakas sa akin.
Yan, ang mga aspirant po ng Seller 45 Eagles Media Organization, si Kuya Teng, ayan, si Kuya Teng, yan. Yan, si Kuya Teng yan. Yun, yung nagwawali, si Kuya Angelo. Kita mo ha, yan ay businessman pero napagwawalis mo. Ha, si Kuya Edward, yan, bagong aspirant natin. Kita mo, nagmamap yan ha, pero naka-enduro yan. Ha? Si Kuya Marvin naman ay sa dulo. Yan, naka-NMAX yan. Gamay na, pwede na rin bumili ng PCX. Ayan. Parang ito ay community service na ng Eagles Media Organization. Ayan. Tapos yung nandun nakaupo, to. Yan, si Ate Gina Mape. Yan. Yan, gumagawa siya ng ano muna habang naghihintay ng kanyang balita. Ayan, ng balita. Gumagawa si Ate Gina. Yan, si Yob. Ayun, bumili muna ng yelo para sa aming tubig. Ayun, ayan. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin yung una po, yung pong unang proyekto po ng One Gun Pilipinas, no, sa pangunguna nga po at yun po sinumpisahan, no, ni Admin Aljon Maghinang. Congratulations mga ka-gunners sa One Gun Pilipinas. At din sumunod ay yung pong national elections, no, ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, no, kung saan nga po ay ang hinirang po na bago pong presidente ay walang iba po kundi si Kuya Ronald De Los Santos. Ayan po siya. Ayan, si Kuya Ronald. Ayan. Ayan, si Kuya Ronald. No? Ayan. Ayan, si Kuya Ronald De Los Santos. Ayan. Yan po si Kuya Ronald. Yan, magandang gabi, ha, Kuya Ronald. At siyempre, congratulations, no, kay Kuya Ronald De Los Santos. Ayan. Siya po ang bago mong NP o National President ng the Fraternal Order of Eagles. Congratulations ulit sa iyo, Kuya, at mabuhay ka. At talaga namang ikaw ang hinirang ngayon na bago naming Pangulo ng the Fraternal Order of Eagles. At yun, good luck at pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. Okay mga kaibigan, eksakto alas 8 na ng gabi, Philippine Standard Time. Ay bago tayo magpaalam, maraming salamat muna yung kala Kuya AJ Maghinang, Kuya Aljon, maraming salamat daw. Ngayon din kay Corexman at kay Jimmy Lood. Ayan, si Resty Adriano. Ayun, magandang gabi. At syempre kay Parimbayan Jogrades ng lalawigan ng Bulacan. At sila Philip Reyes Makaasyab. Tama ba? Makasiyab. Ayun, Makasiyab. Ayun, sabi ni Philip Reyes Makasiyab. Rosel Lopez, Kuya, magandang gabi po. Idol, Sir, God bless. Ayun, God bless din sa iyo, Kuya Philip. At maraming salamat. Muli mga kaibigan, ako po yung naging kasama. Kajaming, kakosa, katropa, kakuya, kaate. No? Dito po sa programang Tropa. Siyempre dito lamang sa Millennial Online TV, News and Updates. Muli, magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ventures. Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo.
sa Unwinding Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong
Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo bagaw. Ang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad ko'y tagumpay na nag-iibig. Ang bituin at araw niya kailan ang may mag-iibig. Luma ng araw ng warhabit pagsinta, huwag langit sa piling ko. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.